Chapter 24. Sinubukan na dito Jinhyo na lumapit, pawis naman si Kang Min sa nakikita, si Haemi din ay seryosong nanunood. At namamangha naman si Haemi sa kanyang nakikita. Lapit naman si Haemi at paliwanag si Jinhyun. Ito mukhang rhomboideus major, at ito ay ang rhomboideus minor. Sang-ayon naman dito si Haemi. Nainis naman dito si Kang Min sa nakikita niya. HMPH. Ang kagaya niyan ay napakadali lang, kahit na sino ay kaya eto. Titig naman si Jinhyun. O talaga, gusto mo bang gawin? Tuluyan nang nagalit si Kang Min. Sige. Sa isip naman ni Jinhyun. Ang ginhawa pag ganto. Sa totoo lang, madaming beses ko na itong ginawa sa nakaraan. Kaya kung sino man ang gusto na gawin ito ay welcome. Dinampot na ni Kang Min ang scalpel. Patuloy pa rin si Jinhyun sa kanyang pag-iisip. Hindi, kalimutan na yon, pagkatapos hawakan at gamitin ang scalpel, medyo nakakaramdam ako ng pagkalito. Hindi masama, pero itong buhay na ito sisiguraduhin kung mabubuhay ako. Napansin naman dito ni Jinhyun si Kang Min at nagulat eto. Lapit naman si Jinhyun at hawak sa balikat ni Kang Min. Teka! Anong ginagawa mo? Sagot naman si Kang Min. May mata ka ba? Nagda-dissect ako. Pinagpawisan naman si Jinhyun at sa isip niya. Oh my God! Pinutol niya ang lahat ng nerves at veins. Ang hirap putulin ng mga ugat, paano niya nagawa eto? Napasigaw na lang dito si Jinhyun. Paano mo ginawang putulin lahat? Bilisan mo at umalis ka na sa daan. Sagat naman si Kang Min. Ano? Anong alam mo? Hindi, kung masisira mo ang cadaver ng sobra. Patuloy naman ni Jinhyun nang biglang dumating ang professor. Ayos lang ba kayo dyan? Tanong ng professor. Yuko naman dito si Kang Min. Sinusubukan po namin ang aming makakaya. Lumapit at nagulat naman ang professor sa kanyang nakita. Napasigaw naman ang professor. Ano eto? Bakit mo pinutol ang lahat? Sagat naman si Kang Min. Eto ay maganda. Pero nagulat si Kang Min nang pinagsisigawan siya ng professor. Galit na galit ang professor na sumisigaw. Kailangan pa natin itong gamitin mamaya para sa testing at sinira mo ito ng ganito, niloloko mo ba ako? Gusto mo ba ang iyong mga marka ay mabawasan? Hamarang naman si Jinhyun. Patawad. Susubukan ko po itong itama. Sinumala na ni Jinhyun na buksan ulit ang katawan. Nagulat naman ang professor. Teka! Paano? Nakapag-dissect ka na ba dati? Sagot naman si Jinhyun. Hindi pa po. Patuloy naman ang professor. Talaga ba? Pero paano? Nakakamangha. Gayon din si Haemi ay napapanood na lang sa ginagawa ni Jinhyun. Sa isip naman ng professor. Itinuro ko ang anatomy dissection sa loob ng ilang taon na, pero hindi pa ako nakakita ng ganito kakuhusay sa unang pagsubok pa lamang. Hindi kaya magaling lang talaga siya. Hindi eto ganyan lang. Napatingin na rin ang ibang estudyante kay Jinhyun. Tignan nyo. Panoorin nyo si Jinhyun, tignan nyo yan. Ni hindi pa ako umaabot sa muscle. Nagsalita naman ang ibang estudyante. Jinhyun. Kung matapos ka dyan, maaari mo ba kaming tulungan dito? Kami rin, hindi na kami makausad. Sagot naman si Jinhyun. Bakit hindi nyo gawin sa sarili nyo? Patuloy lang ang mga estudyante. Kami rin Jinhyun. Inis na inis naman dito si Kang Min. Bueset. Dahil dyan sa pangkaraniwang tao na yan na magaling lang ng kaunti sa anatomy. Wala naming saysay eto.
Grades ang pinakamahalaga, tignan natin sa test. Patuloy naman na lumalapit kay Jinhyun ang mga kaklase nito. Samantalang si Kang Min ay inis na inis pa rin sa kanyang nakikita. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba natin. Tumalon naman ang eksena sa klase, sinasabi na pagkatapos ng maraming session ang unang test ay parating na sa pinto, ilang linggo na lamang. Nag-uusap ang dalawa sa klase. March pa rin, pero anong test? Dahil ito ay quarterly. Gayon din ang ibang estudyante na nag-aalala sa parating na test. Kahit na marami tayong klase, paano natin dapat pamahalaan kung susubukan nilang isama ang 4 na semestre ng mga paksa sa isa? Tayo ay kumukuha ng 4 na final sa isang semester. Sa isip naman ni Kang Min, nakakaawa, ecology class lang ang nagkakahalaga ng 1 credit. Napangiti na lang si Kang Min. Nakakuha na ako ng sapat na pagtuturo mula sa upperclassmen sa kaparehong eskwelahan. Titig naman ito kay Jinhyun. Rank 1 sa pangunahing klase ay kaparehas kung mahusay, subukan mo ang makakaya mo, ang mga kagaya mo ay hindi makakalayo sa akin. Tanong naman dito si Haemi kay Jinhyun. Jinhyun, anong gagawin mo pagtapos ng test? Tugon naman si Jinhyun. Mag-aral. Oo, mag-aral. Ito ay magiging test, at pagkatapos nun test pa rin. Dagdag naman ni Haemi. Hindi ka ba nagpapahinga kahit isang araw? Napaisip naman si Jinhyun at sagot. Maaari, sa isang araw. Sabay tanong naman si Haemi. Tapos, gusto mo bang pumunta tayo kung saan ang magkasama? Sang-ayon naman dito si Jinhyun at napangiti naman lang si Haemi sa tuwa. Napatanong naman si Jinhyun. Pero ano ang gusto mo na gawin? Sagot naman si Haemi. Uminom ng kape, manood ng sine at majainom ng alak. Kaunti lang. Sa isip naman ni Jinhyun. Kaunti. Salita naman si Jinhyun. Okay, sige. Gawin mo ang gusto mo, dapat ko bang sabihan ang kapatid mo? Sagot naman si Haemi. Hindi, huwag mo siyang sabihan. Tanong naman si Jinhyun. Bakit? Titig naman si Haemi kay Jinhyun. Dahil itong ate na ito ay gusto ng quality time kasama si Jinhyun. Napasalita na lang si Jinhyun. Ang halay, mag-aral na lang tayo ulit. Nagulat naman si Kang Min sa narinig. Itong buweset na ito. Tumalon ulit ang eksena at lumipas ang ilang araw ay nagsimula na ang pagsusulit. Salita naman ang professor. Okay, maghiwa-hiwalay kayo sa isa't isa, ang mahuhuling nandadaya ay automatic failed. Nagulat naman ang mga estudyante sa nakita nilang exam. Di makapaniwala ang iba na katumbas ito ng SAT. Pagdating sa hirap ng pagsusulit. Samantalang si Kang Min naman ay nakangiti lang. Hehe, ang mga kagaya nito ay napakadali lang para sa isang katulad ko. Tayo naman dito si Kang Min. Walang mga kakayahan, subukan nyo na lang ang makakaya nyo sa tingin ko. Nakangiti naman na tinitigan ni Kang Min si Jinhyun at sabay lakad palayo. Subukan mong sagutin sa abot ng makakaya mo hanggat maaari, gamit ang mahina mong utak. Ang kagaya mo na mababa ay hinding-hindi makakalayo. Lumipat naman ang eksena at sinasabing pagkatapos ng mga ilang test sa ibang subjects ang grado ay inilabas na. Sinisilip naman ni Kang Min ang grado niya sa computer. Ano? Second place lang? Well, maganda naman yan, pero sino ang nangunguna? Si Lee Sang-min ba? Nakakabilib na tao talaga. Pumunta naman ang eksena kung saan nilapitan ni Kang Min si Sang-min. Oy! Lee Sang-min! Congratulations sa pagiging una.
Hindi na ako papatalo pang mal-isa susunod. Salita naman si Sang-min. Bakit ba bigla ka nalang nagpapakita sa tuwing naninigarilyo ako? At hindi rin ako ang nangunguna. Nagulat naman si Kang-min. Ano hindi ikaw? Ano ang nakuha mo? 78 points. Sagot naman ni Sang-min. Sa isip ni Kang-min, 78 points kaparehas ng sa akin, ibig sabihin second place din siya. Naiinis naman si Kang-min at sinasabi, sino ba ito? Sino? Pumunta naman si Kang-min sa office. Pakiusap. Pwede niyo bang sabihin? Salita naman ng babae. Hindi namin pwedeng sabihin ang grades ng ibang tao. Patuloy naman si Kang-min. Naku, curious lang ako. At maganda ang sasabihin ko sa akin ama, kaya wag ka na mag-alala. Kilala mo ba ang aking ama? Associate Dean of Medical School of University of Korea. Sa isip naman ng babae. Nakakairita siya. Pero sang-ayon naman dito ang babae at wala nang nagawa. Sige, basta wag mo sasabihin sa iba ang tungkol dito. Lumapit na nga si Kang-min sa computer at pinakita na ng babae ang grado. Laking gulat naman ito ni Kang-min sa kanyang nakita.